Pagkatapos ng pagkasira ng isang barko, natagpuan ng lalaking ito ang kanyang sarili sa isang lifeboat kasama ang ilang mga hayop. Habang si Pai ay sumisigaw ng tulong, may namataan siyang lumalangoy sa tubig papunta sa kanya kaya agad niya itong tinulungan. Subalit napatalon siya sa takot nang makita niya na ito ay isang tigre. Ngunit nang makita niya ang nalubog na barko, napagtanto niyang kailangan niyang bumalik sa lifeboat. Upang maiwasan ng tigre, humiga siya sa mast ng bangka at desperadong sumigaw para sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nagising si Pai sa mast na tanging ang pilay na zebra lamang ang nasa loob ng bangka. Agad niyang nilinis ang tubig mula sa bangka, ngunit biglang lumabas ang hina. Napakatakot ni Pai sa hina kaya't natamba siya pabalik sa mast. Samantala, isang ina na gorilla ang papalapit sa bangka, sumasakay sa ilang mga saging. Hinayla ni Pai ang gorilla sa loob ng bangka at tinanong siya kung nasaan ang kanyang mga anak, at bilang tugon, malungkot na tumingin ang gorilla sa dagat. Nang gabing iyon, nagsimula ang gutom na hina na kagatin ng zebra. Nabigo si Pai at ang gorilla na pigilin ito, kaya't namatay ang zebra. Pagkatapos, natuklasan ni Pai ang isang gabay sa pamumuhay sa dagat, pati na rin ang maraming life jacket at supply. Gumawa siya ng simpleng raft mula sa mga life jacket at mga pang-paddle. Bigla, lumabas ang hina upang makipaglaban sa gorilla at pinatay ito. Galit sa pagkamatay ng gorilla, tumayo si Pai upang makipaglaban sa hina. Sa kanyang pagkabigla, bumaba si Parker mula sa wala sa bangka upang agad na patumbahin ang hina. Umalis si Pai sa bangka sa takot at sumakay sa kanyang raft. Pagkatapos, lihim na bumalik si Pai sa bangka upang kumuha ng ilang supply habang natutulog si Parker. Nakita niya ang isang daga na tumatakbo sa paligid ng supply. Bigla, nagising si Parker, kaya't pinakain ni Pai si Parker ng daga at bumalik sa kanyang raft. Dumarating ang gabi. Umiyak si Pai sa pagdaramdam na nag-iisa, lumulutang sa raft. Ang madilim na dagat ay natatakpan ng walang katapusang dilim hanggang sa madaling araw. Habang sumisikat ang araw, ang dagat ay tila isang salamin, nagre-refleksyon ng puting bangka at ng batang tila lumulutang sa isang napakaganda ng ulap. Nagsulat si Pai ng liham gamit ang panulat at papel, inilagay ito sa isang garapon, at itinapon sa dagat. Nakatayo siya sa pagitan ng dagat at ng langit, taimtim na humihingi ng banal na gabay. Pagkatapos nito, sinimulan niyang pag-aralan ng gabay sa pamumuhay sa dagat, pinahusay ang maraming kasanayan sa kaligtasan. Ginamit din niya ang mga teknik na ibinigay sa gabay upang kalugan ng bangka ng napakahabang lakas na nagkaroon si Parker ng reflex na pagkasakit sa dagat. Sa simula, sinubukan ni Pai na hatiin ang teritoryo kay Parker sa pamamagitan ng pag-ihi, ngunit umihi si Parker sa kanyang mukha. Dahil kay Parker na maaaring lumangoy patungo sa kanyang raft at kainin siya anumang oras, kailangan ni Pai na matutong manghuli ng isda upang pakainin si Parker. Gayunpaman, si Parker ay sumisid pa rin sa dagat dahil sa gutom, ngunit nabigo itong makakuha ng kahit anong pagkain. Nang makita ni Pai na papalapit si Parker, tumakas siya patungo sa lifeboat. Ngunit si Parker ay na-trap sa dagat at hindi makasakay sa bangka. Sa simula, hinayla ni Pai ang kanyang raft patungo sa bangka at nagplano na iwanan si Parker, ngunit hindi niya matiis na hayaang mamatay ang tigre, kaya't itinataas niya ito patungo sa bangka at muling bumalik sa kanyang raft. Isang araw, nakakuha si Pai ng isda, ngunit siya'y umiyak ng mapait matapos patayin ng isda. Nagpasalamat siya sa Diyos sa pagligtas ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapadala ng isda, at pagkatapos ay hamyuni si Pai kay Parker at pinakain ito ng isda. Nang masiyahan si Pai sa kahangahangang tanawin ng dagat sa gabi, isang higanteng balyena ang tumaas sa hangin at tinamaan ng raft ni Pai, itinapon ang lahat ng pagkain at inuming tubig sa dagat. Sa sandaling nag-aalala si Pai sa kakulangan ng pagkain, isang malaking kawan ng isda ang lumipad patungo sa bangka. Naging matagumpay si Pai sa pagkuha ng malaking isda mula kay Parker para sa pagkain, kinakain ito ng hilaw sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil delikado ang maglakbay sa pagitan ng bangka at raft, matapang na ipinahayag ni Pai ang digmaan sa tigre at pinatamis ito gamit ang karunungan at tapang. Pagkatapos nito, hindi lamang siya nakipagkasundo sa tigre sa barko, kundi nakuha rin ang kanyang sariling lugar sa kanyang paglalakbay patungo sa hindi alam. Natutunan ni Pai na makaligtas sa tumangkop, pinapanatili ang isang talaarawan ng kanyang paglalakbay, na pagtanto niyang hindi siya makabubuhay nang wala ang tigre, at ang takot sa tigre ay nagpapanatili sa kanya na alerto. Bukod pa rito, upang matugunan ang mga pangangailangan sa kaligtasan ni Parker, nagkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. Isang araw, nakita ni Pai ang isang barko na dumadaan sa kanila. Agad siyang nagbigay ng senyales para sa tulong, ngunit walang nangyari. Medyo nababahala si Pai, ngunit ayaw niyang sumuko sa kanyang pag-asa araw-araw. Gayunpaman, walang dumating upang iligtas siya. Sa mapayapang gabi, nakita ni Pai ang isang misteryoso at kahangahangang vortex ng alaala sa ilalim ng dagat kung saan lumilitaw ang iba't ibang uri ng mga hayop at kahit ang mukha ng kanyang ina, ngunit malinaw na alam ni Pai na ang cargo ship na nagdadala sa kanyang mga miyembro ng pamilya ay nakabaon sa dagat. Patuloy na pinapanatili ni Pai ang kanyang talaarawan araw-araw, umaasang makatagpo ng kaligtasan. Hindi na niya malaman kung araw o gabi, pangarap o realidad, at naguguluhan siya sa kanyang kalagayan. Dumating ang isang bagyo, ang bangka ay biglang nanginginig at ang kanyang talaarawan ay nahampa ng hangin. Pinasalamatan ni Pai ang Diyos para sa kanyang biyayang pagliligtas. Nakaluhod sa puting canvas, humiling siya kay Parker na sambahin ang Diyos, ngunit si Parker ay nasa isang nakakatakot na laban-laban sa mga alon.
Nagtatanong si Pai sa Diyos kung bakit niya gustong takutin si Parker, ang tanging kasama na mayroon siya ngayon, at pagkatapos ay bumalik si Pai sa cabin, nagtago sa ilalim ng layag ng bangka. Matapos hamupa ang bagyo, uminom si Pai ng kaunting tubig ulan upang magbagong lakas at nagalok ng kaunti nito kay Parker. Sa kalungkutang, tila si Parker ay nasa huling sandali na. Habang pinapangalagaan si Parker, naghanda si Pai para sa kamatayan. Gayunpaman, nang siya ay muling nagkamalay, nasa isang pulo sila na puno ng mga luntiang halaman. Agad na tinugunan ni Pai ang kanyang gutom sa pagkain at naglakad papasok sa pulo. Ang pulo ay ganap na natatakpan ng mga halaman at ugat. Sa gitna ng pulo, maraming maliliit na bilog na lawa na napapalibutan ng mga mongooses. Masaya si Pai na maligo sa lawa habang si Parker ay nanguhuli ng mongoose para sa pagkain. Pagkatapos, naglalakad si Pai sa kagubatan at ibinibitin ang bracelet na ibinigay ng kanyang kasintahan sa ugat ng puno. Sa dapit hapon, ang lahat ng mongooses ay nagmamadaling umakyat sa mga puno, at si Pai ay umatras din sa kanyang bangka sa takot. Sa gabi, natagpuan ni Pai ang lawa na nagniningning, at ang mga isda sa loob nito ay unti-unting nahuhulog. Sa sandaling ito, ang pulo ay tila isang nakahigang babaeng katawan. Pagkatapos, natagpuan ni Pai ang isang ngipin ng tao sa isang bulaklak na katulad ng lotes. Lumabas na ito ay isang pulo ng mga tao na kumakain ng kapwa, kung saan ang tubig ng lawa ay sariwa sa araw, ngunit sa gabi, ang sariwang tubig ay nagiging asido upang kainin at tunawin ng mga buhay na bagay sa loob nito, at ang ngiping iyon ay marahil na iwan ng isang tao na dumating sa pulo at namatay doon mag-isa. Ayaw ni Pai na magtapos na tulad ng lalaking iyon, nalimot at nag-iisa. Nais niyang makabalik sa sibilisadong mundo. Kinabukasan, nilagyan ni Pai ng sariwang tubig at mga halaman ang kanyang bangka at kalahating bangka na puno ng mga mongoose para kay Parker kasunod ng huni ni Pai. Sumakay si Parker sa bangka, at sila'y umalis. Sinasabi na ang pulo ay nawawala pagkatapos ng kanilang pag-alis, at walang sino man ang nakakita dito. Itinuturing ni Pai ang ganitong karanasan bilang probidensya ng Diyos para sa kanya. Kahit sa mga matinding kahirapan, hindi siya iniiwan ng Diyos kundi palaging tinutulungan siya. Matapos magpalutang ng hindi tiyak na tagal ng panahon, sa wakas ay umabot si Pai sa pampang habang siya'y nakahiga na pagod sa dalampasigan. Pumasok si Parker sa gubat nang hindi lumilingon. Hindi maunawaan ni Pai kung bakit basta na lang siya iniwan ni Parker nang walang pag-alinlangan, kahit na marami na silang pinagdaanan ng magkasama. Kaya, nang sa wakas ay mailigtas si Pai ng mga lokal, siya'y napaiyak dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Parker sa panahon ng hirap. Dumating ang mga investigador mula sa kumpanya ng pagpapadala upang alamin ang sanhi ng pagkasira ng barko. Ikinwento ni Pai ang kanyang kwento, ngunit hindi sila naniwala sa ganitong pantasya. Kaya, nagbigay si Pai ng ibang bersyon ng kwento. 4 na pasahero ang nailigtas mula sa nalunod na barko, sina Pai, ina, chef, at Buddhist sailor. Nabasag ng sailor ang kanyang binti nang siya'y tumalon patungo sa lifeboat. Pinutol ng chef ang binti ng sailor upang iligtas siya, ngunit namatay pa rin ang sailor. Itinatayo ng chef ang bangkay ng sailor bilang pain upang makahuli ng isda. Pinapaniwala ang kailangan nila ng higit pang pagkain para sa kaligtasan. Nang malaman nito, humarap si ina sa chef na puno ng galit, ngunit brutal na kinain ng chef ang katawan ng sailor. Isang linggo ang lumipas, binugbog si Pai ng chef dahil sa aksidenteng pagpapalaya ng isang pagong. Upang protektahan si Pai, nakipaglaban si ina sa chef, ngunit pinatay siya ng chef. Ito ay nagpasiklab ng masamang bahagi ni Pai, at sinaksak niya ang chef gamit ang kutsilyo kinabukasan. Mula noon, siya'y lumutang na nag-iisa sa buong Pasipiko hanggang siya'y mailigtas. Walang boses ang mga investigador, dahil tila hindi nila gusto ang pangalawang bersyon. Siniguro ng manunulat na siya ay matalino upang bumuo ng ugnayan sa pagitan ng dalawang kwento. Ang mga hayop sa unang kwento ay may pagkakatulad sa mga tauhang tao ng pangalawang kwento. Sa partikular, ang zebra na may basag na binti ay tumutugma sa Buddhist sailor na nabasag ang kanyang binti. Ang hina ay kumakatawan sa malupit na chef, ang ina ng gorilla ay kumakatawan sa kanyang ina, habang ang tigre na si Parker ay tumutukoy kay Pai mismo, ang masamang bahagi niya na nawasak sa laban sa primitibong kalikasan at mga pagsubok. Ang kabutihan at kasamaan, bilang dalawang bahagi ng likas na ugali ng tao, ay maaaring magtaglay sa isang tao at kay Pai. Sa halip na pakalmeyan ng malupit na tigre sa buong paglalakbay, talagang pinagsikapan ni Pai na mapanatili ang balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, kahit na alam niyang ang masamang ugali ang tumulong sa kanya na makaligtas sa mga matinding pagsubok. Ito ay nagpapahiwatig ng dahilan kung bakit basta nalang umalis ang tigre ng walang pag-aalinlangan at si Pai ay umiyak ng malakas sa pagkawala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan agad pagkatapos nilang marating ang sibilisadong mundo, isang mundong tiyak na hindi nabibilang kay Parker, ang masamang bahagi ni Pai. Nang tanungin kung aling kwento ang mas maganda, mas pinipili ng manunulat ang kwento na may kinalaman kay Parker dahil ito ay mas kawili-wili. Nang malaman na si Pai ay kasal na may mga anak, nagtatapos ang manunulat na ang kwento ni Pai ay may magandang wakas. Sa katunayan, pinili rin ng mga investigador na maniwala sa unang kwento at pinuri nila si Pai para sa kanyang tapang at pagtitiyaga. Salamat sa panonood. Mangyaring i-like at mag-follow para sa mga bagong recap ng pelikula.